Ilang araw lamang nga po ang nakakalipas mula nang suspindehin ng Golden State Warriors si Draymond Green. May inilabas nga pong balita ngayong araw na tuluyan na nga itong out ngayong 2023. Yan naman ang ating unang storya na aalamin. Nasasamahan ko na rin ang balitang MVP Kawhi Leonard is back para sa Los Angeles Clippers at ang balitang magsisimula na nga daw po ang negosasyon at trade talks ng mga teams ng Los Angeles Lakers at ang Utah Jazz. Kaya mga idol, tara! Makalipas nga po ang ilang araw mula nang suspindihin ng NBA si Draymond Green indefinitely, inanunsyo na nga po ng kanilang Executive Vice President na si Joe Dumars na pinagbasihan nga po nila ang kanilang naging desisyon sa history ng pananakit nito. Kaya fair lamang nga talaga ang kanilang ipinataw na parusa kay Draymond Green since kailangan nga talaga nito para magbago. Bukod nga po mga idol sa pagkakasuspende nito, kakailangan rin naman nga po ni Draymond Green na sumailalim sa magandang proseso na sa kasalukuyan nga pong sinisimulan ngayon. Ayon pa nga po sa inanunsyo ng NBA, mawawala nga daw ito sa Warriors ng at least 3 linggo o mahigit sa 12 games ngayong regular season. And since meron na lamang tayong natitirang 2 linggo bago matapos ang taong 2023, inaasahan na nga po na makakapaglaro na lamang si Draymond Green sa second week ng Enero taong 2024. Samantala, pumunta naman tayo sa ating pangalawang storya sa balitang MVP Kawhi Leonard is back para sa Los Angeles Clippers. Matapos nga po mga idol na tambakan at talunin ng Clippers ngayong araw ang Indiana Pacers nang walang kahirap-hirap, 151-127, umakyat na nga sila. 16 wins, 10 losses ang kanilang kasalukuyang record bilang ika-6 sa Western Conference. Pero syempre, hindi rin naman nga nila iyan magagawa kung hindi dahil sa kanilang superstar na si Harden na nakapagtala ng 35 points, 9 assists. Syempre may kasamang 12 out of 16 shooting. Maliban dyan, napakalaki rin naman nga po ng iniaambag nito ng kanilang superstar na si Kawhi Leonard sa sobrang consistent sa kanilang mga nakalipas na laban. Sa katunayan, nag-a-average na nga po ngayon si Kawhi Leonard ng 29 points per game sa kanyang 52% shooting sa nakalipas na 10 laro kung saan isang beses pa lang naman nga sila ditong natalo. At ang maganda dyan, napaka-healthy rin naman ang katawan nito lalo pat hindi nga siya nawawala sa Clippers sa kanilang mga nakalipas na laro. Kaya literal, naka-MVP mode na nga po ngayon si Kawhi Leonard para sa Los Angeles Clippers. Habang dumako naman tayo sa ating huling storya dito sa balitang magsisimula na nga po ang negosasyon at trade talks ng mga teams ng Los Angeles Lakers at Utah Jazz. Simula nga po mga idol nang lumabas ang balita ngayong araw na ginawang available na nga po ng Utah Jazz si Jordan Clarkson, marami na nga po agad ang mga nabanggit na kupunan na interesado sa kanya katulad ng Los Angeles Lakers. Ayon nga dito, willing rin naman nga pong i-offer ng Lakers sa Jazz ang kanilang point guard na si D'Angelo Russell para lamang makuha ang matagal na nilang target na si Jordan Clarkson. Ngunit isang karagdagang balita nga po mga idol, hindi lang naman nga dyan nagtatapos ang posibleng gawing trade ng Lakers at Jazz ngayong season. Gayong ayon nga po sa ibinulgar na balita ng NBA Insider, maaari nga pong i-trade ng Lakers at i-offer ito papunta sa Utah Jazz ang mga players na sina D'Angelo Russell, Christian Wood, Jalen Hood-Schifino, Rui Hachimura at ilang mga draft pick upang masungkit nila sina Jordan Clarkson, Lauri Markkanen at si Kelly Olynyk. Sa ganyang klaseng trade, magkakaroon ng Lakers ng isang guard na kayang magtala ng malaking puntos off the bench at 2 bagong big man na kaya rin namang gumawa ng malaking numero sa loob ng court. Kaya sigurado nga po na mapapalakas ng ganyang klaseng trade ang lineup ng Lakers at Utah Jazz. Kaya di na rin naman kayo dapat pang magtaka kung magkakaroon ng pag-uusap o negosasyon ang dalawang kupunan na ito sa susunod na linggo patungkol sa nasabing blockbuster trade proposal ngayong araw.
So yun lamang mga idol ang ating bagong video ngayon dito na ating pinag-usapan ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shout out sa lahat ng solid J-Zone TV na laging nanonood dyan. Maraming salamat mga idol.